ibig sabihin, bakit ginamit yung word na art? Yan. Bakit ginamit yung word na art, Brother Philemon? Kasi po ano, may kanya-kanya po tayong style ng pagpi-preach. Oo. So, ibig sabihin, may kanya-kanya tayong style ng pagpi-preach. At the same time, ay meron siyang pattern, meron siyang format, meron siyang form kung paano ka mag-preach. Hindi ka magpi-preach na bara-bara. Hindi ka magpi-preach na parang nagkukuwento ka lang. Dapat may laman yung preaching mo. Okay? May laman dapat yung preaching mo. Kaya tinatawag ditong art kasi meron kang sinusundan na pattern. Yung pattern na yon, yun yung ginawa mo, naka-base pa rin doon sa Biblia. Kaya nga magkasama to eh. Homiletics and hermeneutics and homiletics. Magkasama to, dalawa na to. Yan, no. Balik tayo dito. So yun po yun, ano? The definition of homiletics is art of preaching or the art and science component of homiletics. Yung salitang homiletics ay nanggaling sa isang na ang ibig sabihin nito ay messenger or nanggaling sa salitang homily. Pag sinabing homily, ibig sabihin nito is balikan nyo, yung basahin nyo yung ano, yung Acts chapter 2 verse 37. Nandoon yung salitang homily. Sa salitang homiletics, nandoon yung salitang homily. Basa si Brother Ray. Sige po. Ayun. So anong ibig sabihin nun? Sa ibang Greek na ginamit nito is katanoso. Na ano ibig sabihin? Saktan. Masaktan. Ganyan. Masaktan yung puso nila. Yun ang preaching. Kaya pagka may nagpi-preach at nasasaktan tayo, ibig sabihin nito very effective yung lesson, especially kung ikaw ay gumagawa ng lesson mo at ikaw yung natamaan doon sa lesson na to, ibig sabihin very effective itong lesson na to. Kaya minsan, 'di ba, pagka nag-preach ka, natamaan ka, ibig sabihin nito hindi pa manhid yung puso mo. Pero kung hindi ka natatamaan doon sa lesson, ibig sabihin nito baka hindi na baka yung puso mo ay ano na, ang tawag kalos. Balikan natin yung Ephesians 4:18. Sige po, basa Brother Philemon. Basahin ko po. Nagdilim ang kanilang mga pangunawa, palibhasay nahiwalay sa buhay ng Diyos, dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Ayun. Ginamit sa iyo ay katigasan ng kanilang puso. Sa English na ginamit diyan, kalos. Kaya pagkakalos, 'di ba yung alam mo yung sa paa? Ano tawag doon? Kalyo? Kalyo. Oo. 'Di ba kahit di ka magsapatos, 'di masasaktan yung paa mo kasi kalyo 'yan eh. So parang gano'n din yung puso ng tao. So pagka naging kalyo na yung puso niya, naging manhid na yung puso niya, kahit anong gawin mo diyan wala na siyang nararamdaman. Kaya nga 'pag tayo as a preacher, napakahalaga ito. Okay? Kaya pagka nasaktan tayo doon sa ginagawa nating sermon, ang ibig sabihin nun, tinutuwid tayo ng Diyos.
kinukorek tayo ng Diyos. Okay. Ano yon? Wala. Wala, okay. Balik tayo dito. Kung titignan natin dito sa module natin, Noah was a preacher of righteousness. At ilang taon nangaral si Noah? Ilang taong nangaral si Noah? 120 years. Probably 120 years. Ganon katagal yung kanyang preaching. Tanong, Brother Greg, ilan ang na-convert ni Noah? Ilang Kristiyanong na-convert ni Noah? Brother Lucadio? Ang naligtas, 8. Oh, wala. Wala. Yung 8 lang ang kasama niya sa arka. Hindi, wala. Kasi ang tanong ko, ilang Kristiyanong naligtas sa panahon ni Noah nung nangaral siya? Wala. Wala. Bakit? Wala pang Kristiyano noon. Wala pang Kristiyano noon. Tricky lang 'yun. Ang naligtas 8, yung family ni Noah. Okay? So isipin mo, sa loob ng 120 years, ilan ang na-convert niya? 8 lang. Yung kanyang family. Okay? Ulitin ko baka naguluhan si Brother Yocadio. Ang tanong ko kanina, ilang Kristiyano ang naligtas sa panahon ni Noah? Wala. Walang naligtas dahil wala pang Kristiyano. Pero sa panahon ni Noah, mayroong naligtas doon, yung kanyang family. So ilan yung naligtas sa panahon ni Noah? 8 lamang. 8. Ilang taong nangaral si Noah? Probably nasa 120. Ganun katagal. So, ibig ba sabihin nun, hindi effective si Noah sa kanyang preaching? Dahil sa loob ng 120, 8 lamang? Tingnan ninyo ito ginamit itong preaching ni Noah, ni Christ, si Christ mismo. Ginamit niya to. Punta tayo ng Matthew chapter 24, verse 37 hanggang 38. Brother Philemon, ikaw naman magbasa. Basahin ko po, Mateo 24:37 hanggang 38. Kung paano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng Anak ng Tao. Sapagkat kung paano sa mga araw na iyon, bago bumaha, sila'y kumakain at umiinom at nag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Kaya mali yung interpretation nila na may signs ang pagbabalik ni Christ. Kasi, ang sabi ni Christ dyan, parang sa panahon ni Noah, anong ginagawa? Nagsasayawan, happy doon, happy dito. Asawa dito, asawa doon. Masaya ang buhay. Yun ang sinasabi niya. Kaya pansinin mo dyan, ginamit niya to. At ilan yung naligtas dyan? 8 lamang. Ano yon? Yung kanyang family lamang. Yan. Kaya Noah was a preacher of righteousness. So nangaral siya. Basahin natin yung 2 Peter chapter 2 verse 5 at ginamit yan ni Apostle Peter yung buhay ni Noah. So dito ninyo makikita na totoo yung nangyari sa panahon ni Noah dahil kino-quote po kasi siya. Anong sabi? Basahin natin. 2 Peter 2:5. chapter 2 verse 5. Basa po. And did not spare the ancient world, but saved Noah
one of 8 people, a preacher of righteousness, bringing in the flood of the world of the ungodly. Yun. So, ang ginamit niya dyan na salita sa ibang version ay herald. Yung preaching or preach na ginamit dyan, herald ang ginamit dyan. So, nangaral mismo si Noah. So, isipin ninyo, matagal na panahon. Pero ilan lang yung naligtas doon. Pangalawa, nandyan yung mga prophets. Prophets ay tawag sa kanila seer. Seer. S-A-A-R. Seer. Yun ang isang tawag sa kanila. Na ano ang ibig sabihin ng prophets? Messenger. Ayan. So, pansinin ninyo, andi dito na yung mga prophets, andyan si Jonah. Si Jonah, nangaral siya. Kanino siya nangaral? Sa mga taga-Assyrian. Pero anong ginawa ni Jonah? Brother Yokadio, anong ginawa ni Jonah? Di ba inutusan siya ng Panginoon? Anong utos ng Panginoon? Punta ka sa Assyria, sa Nineveh. Sabi niya, punta ka sa Nineveh at aralan mo sila doon. Dapat magsisi sila. Anong ginawa ni Jonah? Hindi sumunod. Hindi sumunod. Oh, iniyawan niya. Kaya nga ang tawag sa kanya, running prophets. Runaway prophets. O, tawag sa kanya. Pero pansinin ninyo, syempre, hindi pwede na hindi ma-fulfill yung command ng Diyos. May command ng Diyos sa kanya eh. Eh, ang tanong, bakit ayaw niyang pumunta sa Nineveh, Pilimon? Ayaw niya pong sharean ng Bakit ayaw niyang pumunta sa Nineveh? Ayaw Oh, maraming masasamang tao. Ano pa? ayaw niya lang po talagang mag-share doon sa lugar na yun. Ayaw niyang mag-share doon. Ano pa, Brother Yokadio? Matitigas na Tatakot. ulo. Tatakot Brother siya. Greg, Tatakot. natatakot siya. Ikaw, Brother Greg. Maraming matigas ang ulo. Alam niyo kung bakit? Kasi mga hintil ito. Siyempre kung ikaw ay Hudyo sa kanila, hindi sila masyadong nakikisalamuha sa mga Diyos. Hudyo. Hindi sila nakikisalamuha. Pangalawa, si Jonah naging judgmental. Bakit judgmental? Siyempre ang isip ni Jonah, ba't pa ako pupunta dyan? Magsasayang lang ako ng oras. Eh, sabi nyo nga kanina, masasama yung mga tao dyan. Nakita nyo? Pero, anong ginawa ng Diyos? Hindi ka pa nakakapunta doon eh. Kinakailangan i-fulfill yung command ng Diyos. O anong ginawa ng Diyos kay Jonah? Pinapunta siya doon. Ayan tuloy, kinain tuloy siya ng, oh, sabi daw, galunggong daw. Kinain daw siya ng galunggong. Tapos, niluwa daw siya sa sa Nineveh. Oh, ayan ang sinasabi dito. So, nangaral si Jonah dyan. Pansinin ninyo, anong nangyari? Lahat ng mga tao sa Nineveh, kasama yung hari, lahat ng mga tao sa Nineveh, pati yung mga hayop, anong ginawa nila? Nag-fasting sila, nag-pray sila, nag-repent sila. Oh. Tapos, tignan mo, anong nangyari kay Jonah? Inaantay niyang magugunaw na yung Nineveh, di ba? So habang inaantay niya yung Nineveh na magugunaw, aba may tumubong parang dahon. Siguro ito ay dahon ng kasi malalaking dahon siya eh. Baka ito ay dahon ng maaring saging, ganyan. Kasi disyerto yun eh.
Meron ba saging sa disyerto? Basta, oo, meron daw tumubong gano'n. Tapos, naliliman siya dahil inaantay niya kung anong mangyari sa Nineveh, eh. Pero anong nangyari? Biglang natuyot yung dahon nung ano, tumubo na halaman na nagbibigay ng comfort sa kanya. Kaya nagalit siya sa Diyos. Sabi niya, nagrereklamo na naman siya. Kaya nga may mga preacher na reklamador. Kaya sabi ng Diyos sa kanya, ikaw naman masyado kang concerned sa halaman na yan. Pero itong mga tao na to, hindi ka concerned, sabi niya. Kaya diyan, nagrepent yung mga tao sa Nineveh. Pero, for the second time, wala naman. Sinira pa rin sila ng Diyos. Dinestroy pa rin sila ng Diyos. Dahil pagdating ng 40 years, bumalik sa dati ang Nineveh. Yun na yung sa panahon ni Prophet Nahum. Kahit pag-aralan nyo yung Nahum, Nineveh na yon. Sila ay talagang dinisolate ng Diyos. So pansinin ninyo, si Jonah, as a prophet, nangaral siya sa Assyria. Pangalawa, si Elijah. Oh, si Elijah ay nangaral siya. Ayan. Pansinin ninyo, nangaral siya publicly. Saan? Sa bansang Israel. Pinapangaral niya. Bakit? Dahil tandaan ninyo na ang kalaban ng Diyos lagi diyan, mga Diyos-Diyusan. Ito si Elijah nangaral. Nangangaral siya sa bansang Israel. Maging si Isaiah, di mas lalo na si Isaiah. Nangangaral si Isaiah, hubot-hubad. Sipin niyo paano kaya nagpipreach siya, wala siyang damit. Oh, mayroon bang nakinig sa kanya? Oh, wala. Wala Wala. nakinig sa kanya. Oh, isipin ninyo, nangaral siya diyan. So, nagsisisigaw pa siya diyan. Oh, pero walang naniwala sa kanya. Jeremiah had an extensive public ministry. Talagang makikita mo lagi siyang sumisigaw, lagi siyang nangangaral. Pero pansin mo, wala ring naniwala sa kanya. Wala ring naniwala sa kanya. Si Sister Rhea Briones ba asawa mo, Brother Greg? Asawa asawa ba niya, Brother Philemon? Ah, asawa mo pala siya. Kasi minsan nagcha-chat sa akin, misis mo pala siya. Kaya pala sabi ko, ba't Briones apelyido nito? Ngayon alam ko na, misis mo pala siya. Oo, thank you. Thank you, bro. Okay, tuloy natin. Si John the Baptist, 'di ba nangaral siya? O tignan mo. Ano ang ano ang suot ni John the Baptist nung nangangaral? Brother Brother Philemon, ano ang porma ni ano? Oh, isipin mo kung ano yung suot niya. Siya ay isang Nazirite. Si John the Baptist ay isang Nazirite. So kung siya isang Nazirite, ibig sabihin mahaba ang buhok niya. Anong damit niya? Balat. Anong kinakain niya? Mga locust. Kaya nga, nangangaral siya. Saan siya nangangaral? Punta tayo ng Isaiah 40 verse 3. Hmm. Oh, basa. Isaiah 40 verse 3. Hmm. Isaiah 40 verse 3. Hmm. Ayun. So nung nangangaral, sino yung tinutukoy niya diyan? Walang pangalan yan eh. Oh. Balik ulit tayo. Malakay chapter 3 verse 1. Si Sister Rhea naman.
Mm. Malachi chapter 3 verse 1. Asan na? Basa po, Malachi chapter 3 verse 1. Mm. Ayo. Mm. Oh, so may mauuna sa kanya na darating. So sino yung mauuna sa kanya na darating? Si John the Baptist. Saan ang fulfillment nito? Nasa ano, Matthew, Mark, Luke. Pero punta lang tayo sa Mark. Mark chapter 1, beginning from verse 1 hanggang verse 5. Basa. Mark chapter 1, verse 1 to 5. Sige po. Mm. Mm. Tanong, Brother Ray, saan nangaral si John the Baptist? Oh, kung tignan po ninyo, nakalagay dyan, wilderness. Oh, sa ilang siya nag-aral. Pero ang tanong, bakit maraming pumupunta sa kanya? Oh, tingnan ninyo kung si John the Baptist, sa wilderness siya nangangaral at pinupuntahan siya ng maraming tao, bakit kaya tayo ngayon? Naka-Amerikana ka na, nakasapatos ka pa, naka-formal ka pa, pero wala masyadong makikinig. Di ba? Compare mo yung kay John the Baptist. Kasi yung panahon na yan kasi, ang bansang Israel, biglang nanabik sa Diyos dahil yung Malakay up to Matthew, yan yung tinatawag na 400 silent years. Ang Diyos hindi nagsalita dyan. Kaya biglang nagkaroon sila ng propeta na si John the Baptist. Kaya biglang nanabik yung mga tao. Kaya maraming pumunta sa kanya, maraming naniniwala sa kanya. O, tayo ngayon, pag nangaral tayo, Brother Pilimon, door knocking. Nasubukan mo nang mag-door knocking? O, kami po nag-door knocking kami. Nakasaklay po ako Door knocking kami, Bible study kami, kasama ko yung mga elders and deacons. Mamaya yung mga deacons at mga elders, nagsisipagtakbo. Sabi ko, ba't kayo tumatakbo? Sabi ko gano'n. Takbo ka na rin. Sabi niya gano'n. Bakit? Sabi ko, hinahabol kami ng-itak. Sabi niya. Hinahabol daw sila ng itak. Sabi ko, paano ako tatakbo? Nakasaklay ako. Sabi ko gano'n. Takbo sila Oh, kita ninyo mga kapatid. Kaya yan kasi nga, yung bina-Bible study nila, mag-isa niya na babae, lahat sila lalaki. Si Losa pala yung mister nung babae. Naabutan niya sila, bigla daw kinuha yung itak, nagtatatakbo silang lahat.
So nakita ninyo mga kapatid, Jonah nangaral sa Assyria, Elijah nangaral sa Israel, Isaiah nangaral sa Israel, Jeremiah nangaral sa Southern Kingdom, John the Baptist nangaral sa bansang Israel. So nakita po ninyo. So very, yung iba sa kanila, wala, hindi rin sila pinansin. Now, balik tayo dito. Jesus was a preacher. Okay? Jesus was a preacher. So, kung titignan natin, yung Matthew chapter 5, 6, 7, ano ang tawag dyan? Sermon of the Mount. So, Jesus is also a preacher. So, nangaral siya. So, yung Matthew chapter 5, 7, at Luke chapter 6, 17 hanggang 49, makikita ninyo ang Panginoon, nangangaral siya. Okay? So, nag-start yung kanyang ministry probably 30 years old. Luke 3 verse 23. Nandoon. Letter D. Pakibasa, Sister Maribeth. Sister Rhea. Itong Bible dito. Hey, Greg. Wala. Opo. Doon sa ano po, module po natin, sis. Basahin nyo po. Letter D po. Number 1, letter D po. Ayun. So kung titignan ninyo dyan, si Apostle Peter, siya yung nangaral dyan. Okay? Acts chapter 2. Basahin muna natin yung Acts chapter 2, verse 15. Sister Rhea. Acts 2, verse 15. Si Greg And po kasi wala po akong Bible dito sa office. Si Sister Maribeth. Yun. Okay. So, yun po yung preaching. Sino ang nangangaral dyan? Si Apostle Peter. Siya ang nangangaral dyan. Okay? Si Apostle Peter po. Paano natin mapapatunayan na si Apostle Peter yung nangangaral dyan? Okay? Kasi, kung babalikan natin, dito sa chapter, balikan natin muna dito sa taas niya. Si Apostle Peter nagsasalita dyan. Siya yung nangangaral dyan kasi sa kanya ibinigay yung command. Binigyan sila lahat ng command pero sa kanya kasi binigay. Balikan muna natin yung Matthew chapter 16 verse 18 and 19. Ayun. So dito na sa Book of Acts, ito na yung empowerment of the Holy Spirit. Balikan mo yung chapter 2 verse 14 kasi nalaktawan natin. Ituloy mo, Brother Greg. Acts 2:14.
Mm. Ayun. Mm. So nangaral. Sino yung nangaral diyan? Walang iba kundi si Apostle Peter. Pati doon sa Acts chapter 5 verse 29, basahin natin 'yon. Pinagbabawalan silang mangaral ukol kay Kristo. Pero meron siyang katagan na binitawan doon. Ang sabi niya, we ought to obey God rather than men. Basa. Si mm, mm, ayun. Kasi pinipigilan sila diyan na mangaral. Ihinto nyo na yung pangangaral nyo kaya na Jesus na yan. Pero sabi ni Pedro, we ought to obey God rather than man. Sabi niya. So the church was established with the public proclamation of the word of Christ. So dito sa Acts chapter 2, makikita nyo, nandyan yung preaching about the gospel. Dahil ang Church of Christ ay na-establish ito in the day of Pentecost. At ang word na ginagamit natin lagi nyo tatandaan ito, probably 33 AD. Hindi siya 33 AD talaga. Probably or approximately 33 AD. So na-establish ito saan? Sa Jerusalem at ito ay naitatag probably 33 AD in the day of Pentecost. At itong Pentecost na to nanggaling dito sa salitang Grego na pente. Oh, na kung saan ibig sabihin niyan ay if sa ano yan 5 araw. Pero kung titingnan mo yan sa Greek, mga kapatid, 50. Jubilee yun eh, 50. Oh, so pagka 50, so parang gano'n, 50 years. Pero dito kung titignan mo, yung pente is 50. Yun ang nakalagay doon, 50. Ibig sabihin dito, pag sinabi mong 50, ibig sabihin na itatag, na establish yung iglesia, anong araw? Anong araw? Opo, 50 araw ng Pentecost. Anong araw yon? Yung araw ng Pentecost na yon, anong araw yon? linggo po. 50 days after October. Linggo. Tama, linggo. Bakit linggo? Kasi Tawag 49, natin linggo. 49 po kasi yung Kasi Sabbath. correct. Yung 49 is Sabbath. So 50 is, ang tawag doon hindi linggo. Ang First tawag day. linggo. Ang tawag doon hindi rin Sunday. First day of the week po. Correct. Yun ang tamang term na ginamit. Kaya minsan tayo kasi ng mga Churches of Christ, sasabihin ng mga ibang denomination, kayo ang sinasamba ninyo, si Haring Araw, sabi nila sa inyo. Hindi, kasi bago pa nilagyan ng mga pangapangalan, itong kalendaryo na to na pinagawa ni King Gregory VIII ay itong Gregorian calendar na gamit natin, walang mga pangalan yung mga day na ito, especially in the first century. Even in the time of the Old Testament, the day of creation, walang mga pangalan yan. Day 1, day 2, day 3. Kaya nga ang ginamit dito ay first day of the week. Nasa Greek nito ay Miaton Sabaton. Okay. Now, balik tayo. Tuloy natin. So, Apostle Paul, customarily preach in a public place or a synagogue. Nangangaral si Apostle Paul lagi sa synagogue. Tanong, Brother Philemon, bakit laging synagogue? Andun po kasi yung mga pagtitipon ng mga Hudyo. Correct. Nandoon kasi yung maraming pagtitipon ng mga Hudyo. Pumupunta si Apostle Paul sa synagogue hindi para i-celebrate ang Sabat,
Hindi para gawin yung gawain ng mga Hudyo, kundi pumupunta siya doon upang mangaral. Okay? Para mangaral siya. Turuan niya. Sino yung tuturuan niya? Sino yung aaralan niya? Ito yung mga kababayan niyang mga Hudyo. Balik muna tayo sa Romans chapter 10, verse 1 to 4. Si Brother Ray naman magbasa. Romans chapter 10, verse 1 hanggang 4. Mm. Mm. Ayun. Tuloy, tuloy bro. Oh, kita mo, Brother Ray? Kaya sabi ni Apostle Paul, I know my countrymen. Sabi niya na ano yun? They are zealous. Napaka-zealous nila pagdating sa kautusan. Talagang pinaglalaban nila ng patayan yan. Pero ano sabi ni Apostle Paul? But not according to knowledge. And once in a lifetime ni Apostle Paul, naging ganun din siya sa mga kababayan niya. Patunayan natin. Punta tayo ng Philippians chapter 3 verse 5 hanggang doon po sa verse 7. Si Brother Yukadio naman magbasa. Philippi 3. Philippians chapter 3 verse 5 hanggang verse 7. Philippians 3, verse 5 to 7. Circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of the Hebrews, concerning the law, a Pharisee. 6. Concerning zeal, persecuting the church, concerning the righteousness which is in the law, blameless. 7. Mm. But what Hindi pa po things were gained to me, this I have counted loss for Christ. Oh, kita ninyo? Kaya sabi niya, pinersecute niya yung iglesia. Pinahirapan niya yung iglesia. Kinukalagkad niya yung mga Kristiyano, kinukulong niya, pinapatay pa nga niya eh. Pero sabi niya, ipinaglalaban niya yung kautusan. Napakazilos niya dyan. Pero nung nakilala niya si Kristo, anong sabi niya? Yung bagay na pinapahalagahan ko ay winalang halaga ko sa mas mainam. Verse 8, Brother Philemon, basa. Philippians chapter 3, verse 8. At hindi lang iyan, para sa akin, ang lahat ng bagay ay walang halaga kung iahambing sa pagkakakilala ko kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Itinuring ko na parang basura ang lahat ng bagay makamtan lang si Kristo. Kita mo? Yung bagay na pinipersecute niya, siya na ngayon ang pinipersecute. Yung bagay na pinaglalaban niya, aba, parang ipinaglalaban ko pala itong pananampalataya na to, pero wala pala akong benefits. Kumbaga parang gano'n. Kumbaga parang nag-business ka na maki-business kasi wala palang papapala sa business. Oh, ganun din. Pinaglalaban ni Apostle Paul yung relihiyon niya na Judaismo, pero sabi niya diyan, yung pinaglalaban niya, wala palang katuturan 'yon. Kaya ngayon nung naging Kristiyano na siya, ayun na siya, nagpursigi na siya na ngayon na nangaral. Acts 9:20. Punta tayo sa Acts 9:20. Nakaready na nga po. Hinihintay sabi ngayon. Dapat
Hintay lang po. Acts Sige. 9:20. Mm. Immediately he preached the Christ in the synagogues that he is the Son of God. Oh. Kita mo? Nangaral na si Apostle Paul agad yan. Noong tinawag siya, di ba tinawag siya sa land of Damascus? Noong tinawag siya sa land of Damascus, nangaral na siya agad. Ang tanong, meron ba siyang na-convert? Wala. Bukya. Bakit? Wala. Bakit wala siyang na-convert? Oh. Oh. Oh, sige. Ngayon, gamitin natin yan as principles. Tayo, sa family natin, na-convert tayo sa Churches of Christ. Tapos bigla-bigla, mangangaral tayo sa family natin. Anong sasabihin sa'yo? Andito na si Bukya. Holy Father. Si Pastor. O minsan sasabihin sa'yo, ano kaya nakain nito? Hindi kaya nabagok ang ulo nito? Sasabihin sa'yo, di ba? Oh, di ba yun? Yun ang sasabihin sa'yo? Oo. Iinsultuhin ka pa, walang maniniwala sa'yo. O, anong ginawa ni Apostle Paul? Nag-aral muna siya. Ang sabi doon sa Galatians chapter 2, pumunta siya sa Arabia, nangaral siya doon. Kaya yung mga Muslim, huwag silang magmamayabang na sila yung nauna dyan sa Arabia, mga Kristiyano. Kasi pumunta dyan si Apostle Paul. Oh, siya yung nangaral dyan. Nag-aral siya dyan, tapos nangaral siya 2.5 years siya dyan na nag-stay sa sa Arabia. Saka siya bumalik sa Jerusalem. Doon naging effective na siya. Bakit effective na siya ngayon? Dahil nag-aral siya. Ayan. Yung mga nakakakilala sa kanya, anong nangyari? Marami na, tinulungan siya. Ang tumulong sa kanya, alam nyo kung sino? Si Barnabas, the son of encouragement. Oh, siya yung tumulong sa kanya, siya yung nag-encourage sa kanya. Okay? Yan. So balik tayo doon sa lesson natin. Titignan natin dito sa lesson po natin, andyan, nangaral siya. So, Acts 17 verse 21, ganun pa rin po yung sinasabi niya dyan sa Acts 20. So, Timothy was instructed to preach the word. Balik tayo sa 2 Timothy chapter 4 verse 2. Oh, anong sabi niya dyan? Kung itutuloy mo yan, sabi niya, preach the word, season and out of season. Isama mo na yung Pangasinan. Season Pangasinan. Yun ang sabi niya dyan. Napapanahon or hindi napapanahon. Sa Greek na ginamit dyan ay kerok, which means to proclaim, to herald. Yun ang ibig sabihin niyan. To preach, to proclaim, or herald. Kerok. Yan ang ibig sabihin niya. So, Paul intended for Timothy to speak to the church in public situation. Kaya nga, pansinin ninyo, si Timothy ay isang evangelist at mayroong 3 tao na tumulong sa kanya para maging isang evangelist siya. Sino yung tumulong sa kanya? Sino yung nagturo sa kanya? Pastor Paul. Brother Paul. Ano pa? Balikan mo, Brother Greg, basahin mo 2 Timothy chapter 1 verse 5. 2 Timothy chapter 1 verse 5.
Hmm. Ayun. So, sino yung nagturo sa kanya? Una, yung kanyang lula. Pangalawa, yung kanyang mother. At pangatlo na lang si Apostle Paul. Kaya nga napakahalaga yung sinasabi ni King Solomon na train up a child the way he should go. Isipin mo, ang nagturo kay Timothy, yung lola niya. Kasi si Timothy ay, ano yan, kumbaga parang Phil-Arm. Half Hudyo at half din siya na Greek. Kasi yung tatay niya ay Greek. Yung nanay niya ay isang Hebrea. Balik tayo sa Acts 16 verse 1 and 2. Acts 16, verse 1 and 2. Mm. Then he came to Derbe and Lystra, and behold, a certain disciple was there, named Mm. Timothy, the son of a certain Jewish woman who believed, but his father was Greek. Ayun. So he was well spoken of by the brethren who were at Lystra and Iconium. Yan. So si Timothy ay isang Hudyo at isa rin siyang Greek. Yung tatay niya ay isang Greek at ang mother niya ay isang Jewish. Yan. So makita natin dito yung mga example, okay, na tinuturo sa atin ng mga preacher. Yan, nandiyan na yung mga prophets, kasama na diyan yung mga apostles, even our Lord Jesus Christ, and to the time of Timothy. Okay? So, baba tayo. Dito, to glorify God is our ultimate goal. Yan. Our goal, our aim is to glorify God. Bakit natin ginagawa? Bakit tayo kailangan na mangaral? Mangangaral ka ba, Brother Philemon, para wow, galing-galing naman ni Brother Philemon na mag-preach. Wow, very galing-galing naman ni ganito. Hindi. Dito, ginagawa mo to is to glorify God that is our ultimate goal. Balikan natin yung 1 Corinthians 10 verse 31 and Galatians chapter 6 verse 9. Yung ibang mga bersikulo dito wala kasi kinuha ko lang to kay Brother Philemon tong lesson na to. 1 Corinthians 10:31. Si Sister Maribeth naman magbasa. Ayun. So gawin natin ito para sa ikapupuri ng Diyos. Our ultimate goal, our ultimate aim in life is to glorify God. Now, balik tayo Galatians sorry. Hindi Galatia pala. 2 Corinthians chapter 5 verse 9. Brother Philemon, ikaw ang magbasa doon sa Philippians chapter 2 verse 13, sorry. Pakibasa, Brother Greg. 2 Corinthians chapter 5 verse 9. 9. Ayun. Yan ang dapat nating goal. Diba? Yung goal ng mga prophets, ng mga alagad is to glorify God. Ganon din tayo. Parehas din. Balik tayo. Philippians chapter 2 verse 13. Philippians 2:13. Mm. Sapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay sa inyo ng pagnanais at kakayahang masunod nyo ang kalooban niya. Gawin nyo Yan. ang lahat ng walang reklamo at pagtatalo. Pakibasa sa English version, chapter
2 verse 13, Sa English po, English version. Philippians 2:13. Mm. For it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure. Yun. Yun ang dapat nating isa-isip. Memorize yung mga verse na yan, ha. Lahat ay gagawin natin for His good pleasure. Colossians 3:17. Sister Maribeth. Colossians 3:17. Mm. Twenty-three. 23 po. 23. Ayun. So kita ninyo, to glorify God. That is our ultimate goal. Okay? The gospel of Christ. So, yung pinapangaral natin, most of the time, itong gospel ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? So, the manner in which we speak, ito na yon, Acts 14 verse 1, they spoke to so effectively, very effective. Sa kanila kasi, ganito kasi yun mga kapatid, bakit napaka-effective yung mga apostles? Every time na nangangaral sila, bakit sila effective? Brother Philemon, ano sa pakiwari mo? Ano yon? May narinig ako. Yes, because they are empowered by the Holy Spirit. Ngayon sa atin, papaano rin tayo ma-empowered ng Holy Spirit? Dahil wala na tayo sa tinatawag na time of inspiration. Mag-study tayo. Balikan natin yung John 6:63. Hmm. Ayun. So para effective din tayo, anong gagawin natin para ma-empowered tayo? Mag-aral. Ayan. Kaya meron tayo nitong homiletics 1 na to para magabayan tayo. So, he responds to message. Pansinin po ninyo kung ano yung response nila. Any sermon worth preaching is worth asking for a response. What do you want to accomplish with your gospel preaching? It is what God wants you to accomplish. Parang ganito yan. Ano ba gusto mong gawin? Ba't mo to ginagawa? Ano bang rason mo ba't mo to ginagawa? Kasi yung iba kasi, they are zealous in preaching dahil may nagbibigay sa kanila. Dahil may benefit sila na inaasahan. Pero tayo, yun ang sinasabi sa atin sa unang point na sinasabi sa atin. Ano bang rason mo? Ba't mo gustong mangaral? Ano bang purpose mo? Ba't mo gustong mag-preach? Diba? Ba't mo to ginagawa? Ano bang rason mo? Para saan? Yun ang sinasabi niya. To glorify God. Ginagawa natin ito to glorify God. Yan. So, makikita natin dito, sinasabi sa atin dito, it is what God wants you to accomplish. Save souls, mature those who have been saved. Into them with the word of God. And they'll not be tossed about by false teaching. Balikan natin yung Ephesians. Wala tayong mga verses dito pero nilalagyan ko Ephesians chapter 4, verse 11 up to verse 14. Sige. Ephesians 4, verse 11 to 14. And he himself gave some to be apostle, some prophet,
some evangelists, and some pastors and teachers, for the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. Verse Mm. 13, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a Mm. perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. 14, that we should no longer be children, Mhm. tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine. Ayun. Kaya pansinin ninyo, ang Diyos naglagay ng apostles, prophets, evangelists, teachers, and pastors. Makikita ninyo, para saan? To equip the saints, to build up the church. Tapos sabi niya sa 14, para hindi tayo matulad sa isang bata na madaling matangay. So ganun din dito, mga kapatid, yung sinasabi dito sa atin, na kung saan, sabi niya dito, endow them with the word of God so they'll not be tossed about by the false teaching. Para hindi tayo madaling malinlang, hindi tayo madaling mailigaw. So the goal of homiletics is the effective communication of God's message to produce a redemptive lifestyle response to Jesus Christ. So, developing our course, sa pag-aaral na ito, makikita ninyo, nandito na yung